Magandang araw! Kasabay ng paggunita ng National Youth Day ay ang pagkilala sa mahalagang papel ng mga kabataan para sa pambansang kaunlaran. Pero hanggang sa ngayon, nananatili ang malaking tanong. Ikaw, anong ambag mo? Sa pagdiriwang ng National Youth Commission sa ika-31 anibersaryo ng pagkakatatag ng komisyon, nagdaos ng isang pagtitipon na dinaluhan ng mga opisyal ng gobyerno, mga youth representatives, katuwang ang Kabataan sa Kartilya ng Katipunan o KKK. Sa pamamagitan ng pagpapatupad ng adhikain sa ilalim ng Kabataang Pilipino para sa Bagong Pilipinas, opisyal na isinali ng komisyon ang Updated Philippine Youth Development Plan o PYDP 2026 to 2028 kay Cabinet Secretary Benhur Abalos na kinatawan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Hindi tayo pwedeng gumawa ng programa para sa kabataan nang hindi kasama ang boses ng kabataan. Ang nasabing updated national plan ang magsisilbing pangunahing gabay sa pagbalangkas ng mga patakaran, alokasyon ng budget, at pagpapatupad ng mga programa para sa mga kabataang Pilipino. Mismong si Cabinet Secretary Abalos ang naghatid ng pangunahing talumpati para sa Pangulo upang ilahad ang bisyon ng administrasyon sa pagpapalakas ng youth-led civic participation. Binigyang diin sa talumpati ang kahalagahan ng pagtataguyod ng magandang pamamahala at ang aktibong pakikilahok ng mga kabataan sa mga gawaing panlipunan at pambansa. Hindi dapat tayo kanya-kanyang programa. Hindi dapat kanya-kanyang ahensya. Under President Ferdinand Marcos Jr., we continue to pursue a whole-of-government approach because education, employment, entrepreneurship, health, digital access, and participation in governance are all interconnected. Kasabay nito, formal ding nanumpa ang mga bagong talagang opisyal ng NYC upang mapagtibay ang mas pinalakas na pamumuno sa komisyon. Inilatag din ng komisyon ang plano at hangarin nito para sa paparating na taong pampamunuan sa kanilang State of the Youth Address. Our role is to make sure that youth concerns, your concerns, are represented in government policy to bring agencies and partners together. And syempre, to create programs na kung saan ang kabataan natin ay nakakapag-participate. Bilang pagkilala sa 3 dekada ng serbisyo, opisyal ding inilunsad ang NYC Milestone Commemorative Stamp sa pakikipagtulungan sa Philippine Post Office. Mas pinalawak din ng inyong pambansang TV ang serbisyo nito sa pamamagitan ng paglagda sa isang Memorandum of Understanding kasama ang Caritas Philippines for WiseSpeak. Sa mga nakausap kong kabataan, ipinaabot nila ang kanilang kahandaang mag-ambag sa nation building sa pamamagitan ng active civic engagement, mga advocacy project, at formal na pakikilahok sa lokal na pamamahala. Hindi lang tayo kabataan, tayo ay may boses. Dapat po tayo ay may upuan at nakikisama po tayo sa mga discussion para sa Pilipinas po. Sa akin, ang suggestion ko lang is yung mga tumulong sa community. Like, kunyari ito, may bagyo. Pwede tayo mag-serve as a community service. Mamigay tayo ng relief goods o anything na kailangan ng mga tao. Ang sabi nga ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Kaya naman ang panawagan ng NYC, makialam, bumoto ng tama at gamitin ang kakayahan para sa pagbabago ng lipunan. Elijah Canlas para sa Bayan.